Magandang araw mga kabayan. Ako po si Alejandro, isang OFW sa gitnang silangan na kasalukuyang nag-i-invest sa Philippine stock market. Bilang isang OFW, tayo po ay nakakaintindi sa mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa ibang bayan upang makapaghatid ng magandang kinabukasan sa ating mga pamilya. Dahil dyan ay madalas tayong naghahanap ng pagkakakitaan maliban sa kasalukuyan natin trabaho. Kung kaya naman ako napadpad sa mundo ng stock market, ako po ay nagsimulang mag-invest sa stock market halos isang dekada na ang nakakalipas. Kaya ninais ko na ibahagi ang aking natutunan sa ating mga kababayan na mayroon ding interes na makahanap ng passive income through mid-term to long-term investing. Magbabahagi po tayo ng update sa Philippine stock market tuwing katapusan ng linggo. Pauna ay tatalakayin muna natin ang mga stocks na kasalukuyang hawak natin o nasa ating watchlist. Pero tayo po ay limited lamang sa mga blue chip stocks upang maiwasan ang masyadong mataas na risk na posibleng magdulot sa atin ng sobrang stress at mag-demand ng mas maraming oras na makakaapekto sa ating kasalukuyang trabaho at oras para sa pamilya. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell upang makatanggap kayo ng notice sa mga bago kong uploaded na videos. Ito po ay libre lamang kaya samantalahin na ang pagkakataon para makapagsimula na kayo nang magkaroon kayo ng passive investment na tulad ko. Bago tayo magsimula ay tandaan na ang videong ito ay naglalaman ng impormasyon na nakalap sa collective experiences ng iba't ibang sources. Ang tagumpay nila ay hindi nagagarantiya ng parehong resulta sa lahat ng uri ng mag-i-invest. Ito po ay nakadepende lamang sa ating sariling sipag, dedikasyon at pagpupunyagi. Simulan na po natin ang pagbibigay ng weekly update as of August 30, 2024. So, let's get started. Kung makikita natin, meron tayong chart ng Philippine Stock Exchange Index. So currently, nasa 6,897.54 siya. Kung mapapansin natin dyan, ay under consolidation yan. However, kung titingnan mo naman sa mas maliit na picture, nag-form na siya ng higher low. Meaning, may possibility na siya na umakyat at mag-a-attempt na basagin itong level na to. Yan ang titingnan natin sa mga susunod na araw at linggo. Kung kakayanin niya. Okay, so currently optimistic tayo dahil nagkaroon na siya ng higher low. So most likely masustain yan dito banda. Hindi siya bababa dito, or kung bumaba man siya, hanggang dito lang ang aabutin yan. Dapat hanggang dito lang. Okay, so punta naman tayo sa mga stocks na monitor natin. Number 1, Ayala Corp. Okay, so tingnan natin ang Ayala Corporation sa bigger picture. Makikita natin bumaba na siya and then nag-bounce at nag-consolidate. So obviously
merong consolidation dito, although sa portion na to obvious yung pagbaba. However, kung susundan mo yan, para sa akin tapos na yung downtrend niya. Kung matapos na yung downtrend, ang consolidation yan ay nandito na. Bakit natin sinasabi o bakit natin nilagay ito sa watchlist natin? Kasi tinitingnan natin yan, medyo maganda na ang itsura. At saka medyo mababa na ang level niya. So puntahan natin yung isa pa natin chart. Ayala ko. Makikita natin guys, yung ating moving average is nagmamanifest na. So nag-form na siya ng higher low dito sa portion na to. So kung titingnan natin yan sa mas malapit na lugar, meron na siyang higher low dito. Ayan, higher low. So most likely, kaya nga sinasabi natin, pwede dito mag-bounce yan. So kung ako, pwede kong bilhin dito. So makikita natin yan sa Monday kung magbabounce siya dito sa level na to. Pag nag-bounce, then mag-a-attempt na yan i-break itong inabot niya na higher. Which is merong resistance dito. Kaya yan nauntog. Okay? So, we will continue to monitor itong stocks na to. But then, move forward tayo sa Ayala Land. Ayala Land, ito, medyo maganda na ang pormahan ni Ayala Land. Bakit? Kasi sa bigger picture, makikita natin na okay, nagko-consolidate siya. Under rin ng consolidation dito sa portion na to. Pero magtiningnan natin yan guys dito sa ating monitoring chart. On a micro level, kita natin yan, umakyat na yan, nag-bounce na siya kasi meron na siyang matibay na support dito. Ilang beses na yan nag-bounce. Dito sa level na to. Kaya tingin ko meron na siyang ma-establish na higher low. Or kahit tingnan pa natin yan sa mas maliit, may higher low na yan. Here and here. Tapos kung titingnan natin yung moving average natin, maganda na, nag-ipon-ipon na yan dito. And yung MACD natin is nasa taas na. So obviously bullish na yung formation niya. Kaya kung mapapansin natin, pinapasok na yan ng mga investor kasi optimistic na sila dahil ang taas na, nagkaroon ng breakout dito. First breakout from bottom niya, and then another breakout, very bullish now. Yeah. Okay, so tingnan natin yung ating kasunod is Converge.
Converge, obviously, magandang takbo nito ngayon. Ang dami ng pumasok, including foreign. So, obviously, nakita natin, nag-bottom na yan. Then, kung nag-bottom, double bottom nga yan nag-consolidate yan dito. Consolidation yan. Kaya naman, after consolidation, nag-breakout na. So, after the breakout, ang taas na ng optimism niya. So, tingnan natin yung converge dito. Anong formation yan? So, na-break niya na yung resistance 1. Another resistance yan dito. And then, nag-breakout ulit. Nauntog konti. But I think, in my opinion, since mataas yung MACD, RSI, at maganda formation ng moving average, magtutuloy-tuloy yan. Maring magkaroon ng bentahan pero hindi na siya bababa. Kung mapapansin nyo dito, mataas pa rin yung optimism niya kasi nag-open siya dito higher. Okay, so next tayo. Next natin is Metrobank. Ito sa banking, isa sa pinaka maganda ang galaw. Ang taas na niya. Matagal kasing naging laggard tong stock na to. So, from pandemic level, nandito, unti-unting tumaas. So, obviously, meron na siyang na-establish na trend. Kaya ang taas niya. Then, breakout. After breakout. So, breakout siya rito. Na-breakout niya naman to. And then, nag-a-attempt siya mag-breakout dito. So, nauntog pero malakas pa rin. Ito yan Bumababa pero the fact na nag-open siya higher, ibig sabihin malakas pa rin yan. Tingnan naman natin dito, Metrobank. Hindi na tayo masyado magtatagal guys ng So kasi yung analysis natin is, or yung monitoring natin is purely technical. So kung makikita natin, tumaas yan dahil maganda yung pormahan ng moving average. Then up to here, nag-consolidate ng konti. Na-break niya yung resistance level or zone. And then nagkaroon ng 3 days na bentahan pero nag-open siya higher. So most likely mag-a-attempt na naman i-break to kasi maganda pa yung pormahan niya at bumabalik yung MACD pataas. Okay, so tingnan natin yung kasunod. Next stock natin is Jollibee. Jollibee, obviously magbe-benefit ito, palaging nagbe-benefit ito sa election. Okay. So the same pa rin nakikita natin sa Jollibee. Ang taas nung meron talaga siyang trend. Okay. So kitang-kita naman yung mga bottom niyan. And kahit sabihin pa natin na may consolidation dito sa area na to. Aring dito. Yan. Kitang-kita. So nag-consolidate yan. And try siya mag-attempt. Sakto. Try siya mag-attempt na i-break yan. So titingnan natin kung ano mangyayari. Pagka hindi yung bumabaya na hanggang dito, kaya hanggang dito, malakas pa yan. So tingnan natin dito. Jollibee.
Ito. So Jollibee ganun pa rin. Kitang-kita naman, breakout. Nagbentahan pero hindi bumaba sa previous breakout candle niya at nagtuloy-tuloy. Inaarang nga lang, so makikita natin kung palagi ko mag-open pa nga higher yan eh. So marami pa reserve yan kasi nag-consolidate dito yan, no? Nag-ipon yan dito. Ngayon lang umaakyat ulit. Okay? So sunod natin JGS. Ito very interesting to, JGS. Bakit very interesting? Kasi ang baba na niyan, no? Dapang-dapa na yan. So kapag umabot ng ganyang kababa yan, tapos blue chips, abangan mo na. Pero bababa pa yan. Huwag ka munang pumasok. Kasi papasukin mo yan, patay ka na. Damay ka na dyan sa pagdaos-dos niyan. So, although, kahit na sabihin natin na bumaba man siya, maliit na lang. Kahit na antay mo na lang, bakit ka mo? Very cheap na yan. Tapos, yung historical high niyan, umabot na 90. So, ang laki ng upside. Kailan mo pa papasukin yan? So, tingnan natin. Pag huminto na ang pagbaba niya, kailan yon? So, abangan natin. Ito, JGS. Okay, so kung makikita natin dito, tinutulak pa yan ng mga moving average pababa. So, lumalaban naman siya at nag-i-establish yan ng bottom o support. Since negative pa yung MACD, kaya nga sabi ko, hintayin muna. At dito, pabounce na rin yan mula dito sa 20 RSI. So, once makaangat yan dito sa MACD niya, I can say na malakas ang bounce nito. So, we will continue to monitor, guys. Tingnan natin ang kasunod natin, SCC. Ito maganda, may kwento tong SCC na to. May kita natin SCC. Umakyat, diba? Nagkaroon ng hype yung time na yan eh. Tapos, nag-consolidate. Pero, makikita mo, obviously, meron trend yan pababa. Although may trend pababa, ano mapapansin mo dyan? Nag-attempt na mag-break. Bakit? Kasi malapit na ang dividend. Bigay na naman ang dividend. So, ang kwento nito, pinasok ko to last March para sa dividend dito sa portion na to. So, inintay ko na, nag-gap down. Nakakuha ko ng dividend. Kasi alam ko, October, magkakaroon na naman ng dividend dyan. So, magkakaroon ng hype. Makikita natin dito, nag-consolidate yan dito. Ba't malakas ang loob kong bumili at saka mag-antay? Kasi pagdating ng dividend, pipitik na naman yan. So, nag-attempt na siya sa pangatlong attempt na niya yan. Paparating yung dividend. Ang laki pa naman magbigay ng dividend nito. I think 10% to 15% yan eh. So, maraming papasok dyan. So, pag nag-breakout yan, since hawak ko siya, tingin ko aabot yan, kaya niyang basagin to. Abot yan dito kasi mag-gap up pa yan eh pagka nag-declare na ng X date. Okay? So, and also, tingnan natin yung kanyang moving average. Okay, so moving average niya, June na, sa ibabaw na. Tapos MACD, paakyat na sa 0. Ibig sabihin, indication na tama yung anticipation natin sa kanya. So once mabasag niya yan, tuloy-tuloy na yan. Okay? Lastly, last stock tayo, guys. Tayo pwede masyadong magtagal. Okay, so SMPH. Okay, so kitang-kita naman na galing sa baba. Ayan. Hintayin mo na lang umakyat.
Sige, sabihin mo ng ganyan. Sabihin mo rin ganyan, pwede rin. So, depende sa'yo. Pero, ang importante niyan, andito pa rin yan. Andyan na yan eh. Kaya nga nag-bounce yan. Bumagsak yan, pero may support kasi dyan. Ito ang support. Ito banda. Kaya nga yan bumalik eh. So, kung hawak mo siya, nakaligtas ka na rito, babounce na yan ng bitawan kasi nag-intay ka na eh. So, intay mo na lang ulit. Dito banda, pwede niya ma-break yan. So, pag na-break yan, swerte ka. Tingnan natin kung ano yung tsura ng moving average niyan. Oh, kita mo, malapit na rin. So, malapit na, marami na tumutulak na moving average. At isa na lang, binrake niya na pa yata. Ayun, na-attempt niyang i-break. So, pagka tumagos na yan dyan, nasa above MACD 0 naman yan. Nasa gitna na tayo resistance. So, pag binasag niya yan, alignment of stars, siguradong akyat na yan. Isa pa, election time, kikita din yan sa during election kasi may optimism nga pagka-election. Okay? So, I guess yun na yung mga stocks na nasa watchlist at on hand natin ngayon. And kung may mga tanong kayo guys, mag-send lang kayo ng message. Hanggang dito na lang muna ang ating update. Kung kayo po ay may mga stocks na nais nyong maisama sa ating susunod na review, ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aking YouTube channel na OFW Average Trader. Pwede rin po ipadala ang inyong mensahe sa aking email address na nakalagay sa description box. Maaari din po kayo mag-send ng message sa aking Twitter at Engineer ENGR Alejandro 19 o kaya ay sa aking Facebook page na Engineer Alejandro Magno. Huwag po kayo mag-alala, ilalagay po natin lahat sa description box yan. So, bisitahin lang po ninyo ang ating YouTube channel ng madalas. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po and pakihit lang po ang notification bell para ma-update kayo kung meron tayo mga bagong video na in-upload. Paki-like na rin at i-share sa inyong mga kaibigan o kababayan na naghahanap ng passive income. So hanggang dito na lang po muna at magandang araw po muli sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kabayan. Ciao!